I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ayan. Hi everyone. Hello universe, it's me again guys. Ayan, mayroon tayong upload videos updates. Nasaan ba ang Pangulo natin ngayon? Agay! Ayan, katatapos po doon sa inaugurasyon ng Rubina, no? Yung harina na isang pabrika sa pagmamay-ari ni Go Kongwei. Ngayon, mga kababayan, ang Pangulo, kasama po ang Senator Tolentino, kay mga sekretary ng ating gabinete, ng ating Marcos administration, nandyan po siya ngayon sa Quezon Province upang mag-distribute ng titulo ng lupa na kung saan nakikita nyo yung nandyan sa loob, lahat po yan makakatanggap ng titulo ng lupa. Ganon kagaling ang Pangulong Marcos Jr. kasama si Secretary Conrado. Biro nyo yun? Ha? Yung iba, tuloy-tuloy ang paninira. Gustong patalsikin ng Pangulo. Wow! Mahiya-hiya kayo, oy. Subukan nyo lang. Ewan ko na lang kung di kayo pupulitin sa kangkungan. Ganyan ang Pangulo. Paalisin nyo. Anong basihan? Anong legal basis nyo? Wala kayong maibubuta sa kanya. At saka hindi rin papayag yung mga iba't ibang regions. Ang ganda-ganda ng patakbo ng pamahalaan ngayon. Ang ganda-ganda ng patakbo niya. Tapos nandyan na naman kayo. Gusto nyo mang-agaw ng pwesto. Kagahaman nyo. Sugapa kayo talaga. Hindi na kayo makapaghintay sa 2028. Ayan, kasi gumagawa kayo ng katarantaduhan. Nabibisto kayo. Kaya nagwawala kayo sa social media. Gusto nyo pang agawin ng palasyo. Jesus, kahihiya kayo. Nakakahiya kayo talaga. Di ba? Nakakahiya yung mga yan. Kilala nyo na naman kung sino na gustong mang-agaw. Hindi kayo naloka. Guys, wala siyang audio. Mahina yung audio nila actually, no? So, shout out sa mga taga Quezon Province. Hay, nako, mapapasana all ka. Sa atin po mga kasama sa paglilingkod, mabilis ang pagbati lang po. Unahin ko na po ang ating mga partners from the local government, ang Sangguniang Panlalawigan sa panguna ni Vice Governor 3rd Alcala, district representatives, our mayors, councilors, barangay captains, at sa lahat po ng 4,315 sa atin pong mga kaibigan sa Senado, Senator Tol Tolentino, Secretary Kiko, and ang aking pong kasama sa Kongreso at kaibigan din, Secretary Conrad, and of course to the Dar family. Ito pong umagang ito ay napakahalaga sapagkat pangalawang pagkakataon na tayo po ay binisita at pinahalagahan ng napakahalagang tao sa ating bansa. Ang atin pong ama, walang iba, ang atin pong Presidente, Bongbong Marcos Jr. Palakpakan naman natin. On behalf of more than 2 million Quezonian, Mr. President, kayo po ay aming taus-puso na wini-welcome dito po sa Quezon Convention Center. Ito po 4,000 plus out of 12,000. So yun guys, humina yung audio. Humina po yung volume. Nakikita nyo yun na sa loob niyan? Lahat yan makakatanggap. Yan ang walang idea si Digong. Yung ganyang klaseng idea, pamamaraan, paano tugunin ang mga pangailangan ng mga magsasaka. Walang ganyan si Digong. Kahit si Panot, kahit si Cory, kahit si Ramos, kahit si Goria. Wala talaga sila sa kalingkingan ni Pangulong Marcos Jr. Mainggit lang na lang ang mainggit. Kaya ngayon, todo paninira nila kay Pangulo. Hindi nyo sa lahat po ng agricultural intervention na ibinibigay. And today, tayo po ay buong pusong nagpapasalamat again na finally, yung bigat na dinadala ng atin pong mga mamamayan sa pagbabayad po at yung pangarap nila na finally magkaroon po sila ng sariling lupa sa pamamagitan po ng pagbibigay po ninyo ng pagpapahalaga sa batas na inyo pong isinulong na mapirmahan ang
New Agrarian Emancipation Act, eto po talaga ay nagpupunyagi ang mga taga Quezon. I think sa buong Pilipinas po, unang-una ang Quezon na nagpunyagi dito sa benepisyo na inyo pong ibinigay. Mr. President, alam ko, in behalf of all the beneficiaries, kanina po hindi nyo siguro nakita, may umiiyak po na senior citizen na nakatingin po sa inyong paglalakad. Nandyan po si tatay, nakita ko po kanina. I think that's a tears of joy, no? Na talagang masayang-masaya ang lahat ng mga nandirito. So pangwakas, pwede ko po bang anyayahan ang aking mga kalalawigan na tumayo? Tayo po tayong lahat. At bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating minamahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre guys, dekada na. Hinintay nila yan. Mr. President, welcome and thank you so much for visiting us again. Sana po hindi po kayo magsasawa na bisitahin kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Tan. Dekada na yan. Ngayon naman po ating inaanyayahan si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III para sa kanyang mensahe. Kudos kay Secretary Dar, guys, Estrella. Ang ating minamahal Mahina yung audio. na Pangulo at taga-pagtanggol at tumutulong, nagmamahal sa lahat ng agrarian reform beneficiaries, walang iba kung hindi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sipag itong taong ito eh. Ganon din po ang ating mahal na kalihim ng Department of Agriculture. Kaya po siya nandito, magsasama ho kaming lahat para tumulong po sa inyong lahat ng magsasaka. Secretary Kiko Laurel. At ganoon din ho ang isa sa mga lumagda at nag-approve ng Republic Act nitong magbibigay sa atin ng libreng lupa. Ang dapat pong ibalik natin sa Senado, walang iba po kung hindi ang aking pinsan. Tiga dito po sa Region 4A, si Senator Francis Tol Tolentino. Ay, magkapinsan pala yun sila. Nais ko rin batiin po si Secretary Cesar Chavez. Naririto rin po siya. Palakpakan po natin. Ay guys, magpinsan pala sila ni Secretary at Ang ni ating mga Senator Tolentino. mambabatas, si Congressman Enverga, Congressman Suarez, Congressman Renante Arrogancia, at si Congressman Attorney Kit Mika Tan. Palakpakan ho natin silang lahat. At siyempre ho, ang pinagmamalaki ng Quezon, ang pinakamagandang gobernadora at doktor sa buong Pilipinas. Talagang si Secretary. No? Maloko din to guys eh. Mabiro ba? Kaya ko sinasabi yan dahil napakalaki ng utang ng loob ng Pangasinan sa inyong gobernadora. Sapagkat nung magkasama pa ho kami sa Congress, siya po ang chairperson ng Committee on Health. Yun pong ospital. Kailangan po ang pagpapagawa po ng regional hospital, kailangan po ng approval ng Kongreso at dumaan po sa kanyang committee. Agad-agad po niyang inapprove ang pagpapagawa ng hospital, ang Conrado Estrella Senior Hospital po. Maraming salamat po, Governor Helen Tan, at ako po ay nagtataka kasi maraming nagsasabi, kayo daw ay nakakain ng kwitis. Sapagkat kung umiti kayo, kung kayo'y ngumingiti, merong spark. Mabiro talaga to si Secretary Conrado, guys. Pagod at gutom lang ho yan.
At ganoon din ho ang ating Vice Gobernador, ang ating Mayor, Mark Dod Victor Alcala. Nais ko rin batiin lahat ng ating mga undersecretaries, mga assistant secretaries, ang ating regional director at lahat ng membro ng pamilya ng Department of Agrarian Reform. Palakpakan ho natin silang lahat. Yung mga tiga-land bank din ho, nais kong batiin ang mga tiga-land bank. Gusto ko lang sabihin sa atin lahat ng mga agrarian reform beneficiaries nang dahil ho sa utos ng ating mahal na Pangulo, noon ho, napakahirap umutang sa land bank. Ngayon ho, isang pahina na lang ang kailangan ninyong fill-upan. At may mga tumutulong na ho, may extension workers. Dahil gusto ho ng ating mahal na Pangulo, ang ating mga agrarian reform beneficiaries ay madaling makautang sa Land Bank of the Philippines. Wow. Palakpakan ho natin. Pwede sila mag-London, Kaya guys. napakadali na hong umutang ngayon. Sana magbayad tayo. Ganon din ho, yung mga tiga-register of deeds. Magmula ho nung nagtulong-tulong kami, napabilis po ang paglalabas, ang papa-award natin ng mga titulo. Palakpakan din po natin ang mga register of deeds. Lahat ho ng mga municipal officials, lahat ho ng mga local government officials, and siyempre ho, nais kong batiin ang lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries na kayo ang nagpapakain sa ating bansa. Ladies and gentlemen, alam po ninyo, yung sinasabi ko ho kaninang pagod at gutom, yung gutom ho, nararamdaman namin lagi. Ganon din ho ang pagod, sapagkat hindi ho basta-basta ang maging membro ng kabinete ng ating Pangulo. Napakasipag po ng ating Pangulo. Tama, totoo yun. Hindi ho marunong magpahinga ang ating Pangulo. Nagpunta po sa abroad. Overnight lang po. Nagpunta ng abroad. Pagbalik ho dito, isang katerbang meeting na ho ang inatupag. Pagkatapos, ngayon po, gustong-gusto niya, umiikot, pinapakinggan ang mga daing ng ating mga kababayan. Tapos yung iba, ang hilig manira. Gustong agawin ng palasyo. Nakakatakot dahil ang sabi ho ng ating mahal na Pangulo, tsaka na tayo magpahinga. May nagtanong ho, ay kailan tayo pwede magpahinga? Ang sabi ng ating Pangulo, magpahinga na lang tayo pagpatay na tayo. Kaya nakakatakot po. Ngunit ang iniisip po ng ating mga Pangulo, ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa ating mga agrarian reform beneficiaries, ay maging matiwasay ang inyong buhay, maging maunlad ang inyong buhay. Yan po ang hangad ng Department of Agrarian Reform at lalong-lalo na ng ating mahal na Pangulo. Umunlad ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho, marami hong sasabihin ang ating mahal na Pangulo. Mamaya ho, pakinggan ninyong mabuti ang kanya mga sasabihin. At marami hong, hindi pa ho sa katunayan, Nobyembre pa lang ngayon. Ngunit, marami na pong pa-Christmas sa inyo ang ating mahal na Pangulo. Kaya, pakinggan na lang po natin ang kanyang mga sasabihin. Magkaisa-isa po tayo. Tayo pong mga agrarian reform beneficiaries, huwag na tayong sumali sa mga kung ano-anong klaseng away. Hindi nating away yan. Ang kailangan, awayin natin
ang kahirapan at tayong lahat ay mananalo sa away na yan. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Sa puntong ito, dadako na po tayo sa ating ceremonial distribution of e-titles. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage upang pangunahan ang pamamahagi ng certificates sa ating piling beneficiaries. Inaanyayahan din po natin si Agrarian Reform Secretary Estrella upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries mula sa bayan ng Buena Vista, Quezon na tatanggap ng e-titles na sina Miss Erna Manalo Amante, Miss Emeline Manalo, Elmer Manalo na nire-representa ni Mr. Ken Lioy Manalo, Miss Bonibel Batilo Morales, Rosario Maria de los Reyes na nire-representa ni Miss Minalo Batilo, Mr. Bonifacio Batilo, Miss Josery Batilo, Carlito Dapusin na nire-representa ni Miss Gloria Dapusin, Miss Dina Aristoteles Dante, at Mr. Crispin Dante. At para naman po sa tatanggap ng certificates of condonation with release of mortgage, atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries na sina Mr. Cecilio Basas ng Perez, Quezon. Yung mga yan, bayad na mga utang nila. Miss Lisa Rabi ng Bulanay, Quezon. Mr. Joselito Hernandez ng Katanawan, Quezon. Miss Concepcion Ang ng Calawag, Quezon. Mr. Jenibert Maglente ng San Narciso, Quezon. Miss Nimesha Gado ng Dolores, Quezon. Mr. Benedicto Mendanya ng San Antonio, Quezon. O, diba, Miss guys? Susana Hardin ng Tayabas, Quezon. Tuwang-tuwa sila, yung mga ngiti nila. Talaga. Miss Victoria Bonite ng Sariaya, Quezon. Hindi man tayo nakatanggap, pero At masaya Mr. tayo. Jason Acuzar ng Candelaria, Quezon. Masaya tayo para sa kanila, di ba? Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Agrarian Reform beneficiaries. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Lahat dyan nandyan, guys, nakatanggap po yan. Binigay na sa kanila lahat. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Kiko Laurel. Andito po ang Department of Agriculture dahil po ang katotohanan, ang pagbigay ng ang trabaho ng Agrarian Reform, hindi lang po ang pagbigay ng titulo, hindi po ang pagbigay nitong COCROM na aming ginagawa ngayon. Kasama din po sa trabaho ng Agrarian Reform ay ang suporta na ibinibigay sa Agrarian Reform beneficiary. Kaya kasama po natin ang ating kalihim ng DA upang sila ay magsama-sama at gumawa ng paraan upang mabigyan ng suporta, ng tulong sa pamamagitan ng mga seedlings, sa pamamagitan ng mga equipment. Yan po ang trabaho po ng DAR at saka ng DA. Ang ating kasama na siya nga ay isa sa nagbuo doon sa aming bagong batas, the New Emancipation Act. Ito po ang batas na nagbura sa lahat ng utang ng mga Agrarian Reform beneficiary. Ito po, kasama po natin si Senator Francis Tolentino.
at ang ating butihing gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Angelina Helen Tan, na sa palagay ko sa kakatukso ni Secretary Conrad, gusto niyang bawiin yung pirma niya doon sa ospital ng Pangasinan. Ang Lucena City Mayor, Mark Don Victor Alcala. 3rd District Representative, Representative Reynante Arrogancia. 4th District Representative, Representative Mike Tan. At ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante na kasama natin ngayon dito, kayo po ang mga agrarian reform beneficiary. Yay! Palakpakan po. Congratulations. Ako, sana all. Aking mga kasamahan sa pamahalaan na nasyonal at saka sa lokal, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa mainit ninyong pagtanggap dito sa amin. Masaya kami na makita kayo muli. Ngayong araw ay maghahatid po kami ng isang magandang balita sa ating mga magsasaka. Ayan na. Sabi ko nga, kayo ang pinakamahalagang panauhin sa okasyong ito. Walang tigil kayong naghahanap buhay sa ilalim ng init ng araw upang mapalago ang inyong mga sakahan at tugunan ang pangangailangan ng ating mga pamayanan. Kahit sa gitna ng unos, patuloy kayong bumabangon upang makapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan. Hindi namin matatawaran ang pagsisikap at sakripisyo ninyo sa araw-araw. Kaya ang hangad namin ay mabigyan kayo ng ginhawa na buhay. Mas pinag-ibayo po ng ating pamahalaan ang pagtulong at paglilingkod sa inyo at sa taong bayan. Ngayong araw, mamimigay po tayo ng mga e-titles sa 15 benepisyaryo na sumasaklaw sa mahigit 15,000 benepisyaryo na sumasaklaw sa mahigit na 31 ektarya ng sakahan. Ang dami. Layunin po ng DAR sa ilalim ng kanilang tinatawag na split project na iparti-parti sa inyo ang mga collective CLOA na una nang naipagkaloob sa inyo. Sa gayon, magkakaroon na po kayo ng sarili ninyong titulo sa lupang inyong sinasaka. Sa wakas. Diba? Alam po namin ni Secretary Estrella na yung iba po sa inyo ay napakatagal na ninyong inaantay. Kaya ipinipilit namin na ibilisan ang pagbigay ng ating mga titulo para nang sa ganun maliwanag kung ano ang sa inyo, ano ang isasaka ninyo at kung ano man ang aanin ninyo ay sa inyo rin. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Masaya ko ding ibinabalita sa inyo na mahigit 600 benepisyaryo na makakatanggap ng kanilang e-title sila simula noong 2022 July dito sa probinsya ng Quezon. Wow. Mamamahagi rin po tayo ng halos 11,500 Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM para sa higit na 9,800 agrarian reform beneficiaries. Sa ilalim ng Republic Act, ito po yung aking nabanggit, na Republic Act number 11953, ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ang higit na 440 milyong pisong halaga na utang ninyo ng mga ARB dito sa probinsya ng Quezon ay burado na po. Kasama na ang amortisasyon, kasama na ang interes, kasama na ang surcharge. Hindi nyo na po kailangan pag-aalahanin ang mga babayaran ninyo kaugnay sa inyong lupang sinasaka. Ang iisipin na lang ninyo kung paano ninyo mapapalago ang lupang inyong pinangangalagaan. Sa pagwawalang bisa ng mga bayaring kaugnay sa lupang pansakahan, ay maiipon ninyo ang maaaring gamitin para upang mapalago ang inyong kabuhayan. Hangad namin na magbigay daan ng mga sertipikong ito patungo sa kaginhawaan at kasaganahan ng ating mga agrarian reform beneficiary.
lalo na dito sa Quezon, na kilala sa mga produkto tulad ng niyog, mais, saging, pinya, kape. Hangad po namin na lalo pang sumigla ang inyong pagsasaka. Ngayong wala na kayong inaalala sa lupang inyong sinasaka. Ito po ay isa lamang sa maraming programa ng ating pamahalaan para sa mga magsasakang Pilipino. Mamaya lamang tutungo tayo sa Lukban para isulong ang isa sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin nito ang mapataas ang kita ng ating magsasaka at mapalakas ang agrikultura sa ating komunidad sa tulong ng makabagong teknolohiya at pamamaraan. Sa puntong ito, tinatawagan ko ang DAR, ang DA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasama na ang lokal na pamahalaan na magtulungan para sa ating mga magsasaka na linangin ang kanilang kaalaman at kakayahan. Kailangan natin silang gabayan sa mga makabagong pamamaraan at kagamitan sa pagsasaka. Sa ating mga magsasaka, nawa po ay magamit ninyo ang aming handog hindi lamang sa inyong pag-unlad, kundi pati na rin sa pag-asenso ng inyong komunidad at ng probinsya ng Quezon at kasama na rin dyan ang buong Pilipinas. Gusto ko rin hikayatin ang ating mga kababayan na tulungan natin ang ating mga magsasaka sa paggawa ng pagkain. Kaya nga't isinusulong namin ang agrikultura sa ilalim ng kanilang tinatawag na split project na iparti-parti sa inyo ang mga collective CLOA na una nang naipagkaloob sa inyo. Sa gayon, magkakaroon na po kayo ng sarili ninyong titulo sa lupang inyong sinasaka sa wakas. Alam po namin ni Secretary Estrella na yung iba po sa inyo ay napakatagal na ninyong inaantay. Kaya ipinipilit namin na ibilisan ang pagbigay ng ating mga titulo para nang sa ganon maliwanag kung ano ang sa inyo, ano ang isasaka ninyo at kung ano man ang aanin ninyo ay sa inyo rin. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Masaya ko ding ibinabalita sa inyo na mahigit 600 benepisyaryo na makakatanggap ng kanilang e-title sila simula noong 2022 July dito sa probinsya ng Quezon. Mamamahagi rin po tayo ng halos 11,500 Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM para sa higit na 9,800 agrarian reform beneficiaries. Sa ilalim ng Republic Act, ito po yung aking nabanggit na Republic Act number 11953, ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ang higit na 440 milyong pisong halaga na utang ninyo ng mga ARB dito sa probinsya ng Quezon ay burado na po. Kasama na ang amortisasyon, kasama na ang interest, kasama na ang surcharge. Hindi nyo na po kailangan pag-aalahanin ang mga babayaran ninyo kaugnay sa inyong lupang sinasaka. Ang iisipin na lang ninyo kung paano ninyo mapapalago ang lupang inyong pinangangalagaan. Sa pagwawalang bisa ng mga bayaring kaugnay sa lupang pansakahan, ay maiipon ninyo ang maaaring gamitin para upang mapalago ang inyong kabuhayan. Hangad namin na magbigay daan ng mga sertipikong ito patungo sa kaginhawaan at kasaganahan ng ating mga agrarian reform beneficiary. Lalo na dito sa Quezon, na kilala sa mga produkto tulad ng niyog, mais, saging, pinya, kape. Hangad po namin na lalo pang sumigla ang inyong pagsasaka. Ngayong wala na kayong inaalala sa lupang inyong sinasaka. Ito po ay isa lamang sa maraming programa ng ating pamahalaan para sa mga magsasakang Pilipino. Mamaya lamang tutungo tayo sa Lukban para isulong ang isa sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin nito
ang mapataas ang kita ng ating magsasaka at mapalakas ang agrikultura sa ating komunidad sa tulong ng makabagong teknolohiya at pamamaraan. Sa puntong ito, tinatawagan ko ang DAR, ang DA at ibang pang ahensya ng pamahalaan. Kasama na ang lokal na pamahalaan na magtulungan para sa ating mga magsasaka na linangin ang kanilang kaalaman at kakayahan. Kailangan natin silang gabayan sa mga makabagong pamamaraan at kagamitan sa pagsasaka. Sa ating mga magsasaka, nawa po ay magamit ninyo ang aming handog hindi lamang sa inyong pag-unlad, kundi pati na rin sa pag-asenso ng inyong komunidad at ng probinsya ng Quezon at kasama na rin dyan ang buong Pilipinas. Gusto ko rin hikayatin ang ating mga kababayan na tulungan natin ang ating mga magsasaka sa paggawa ng pagkain. Kaya nga isinusulong namin ang agrikultura sa kalunsuran na saan kami ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor din na magtanim at magtayo ng mga community garden. Kung mas marami pa ang magtatayo ng mga hardin sa kanilang mga paaralan, tahanan at komunidad, hindi na natin masyadong pinoproblema ang mura at masustansyang pagkain. Lahat po tayo ay may pananagutan sa pagpapaunlad sa ating minamahal na Pilipinas. Ating pong gampanan ang ating mga tungkulin at sama-sama natin pagtulungan na makamit natin ang masaganang, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So yun guys, narinig nyo? Nakita nyo? Nako, kadami niya, no? Lahat nakapula. Ano yan? Yan ang sign color ng Marcos Loyalist eh. O diba guys? Huwag yung sabihin walang mga DDS dyan. Mayroon, mayroon siyempre, pero ilan lang, no? So sabi ko nga, dahil dito sa nangyayaring mga magagandang programa ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo yan, no? Yung mga titulo nila, winagawayway na, oh. Nako! Oh? Mainggit lang ang mainggit sa magagandang programa ni Pangulong Marcos Jr. Siya ang nakaisip ng idea ng ganyan. 'Di ba? Sa ibang mga past admin walang ganyan eh. Kaya ang mga magsasaka, tuloy-tuloy ang kanilang pasasalamat sa Pangulo. Kaya sabi ko, mahirap nyong tibagin at paalisin ang Pangulo na ito dahil buong Pilipinas mahal siya. Sigurado yan, pagtatakbo ito sa pagkapangulo uli, ay nako, ilalampaso yung kalaban, sabi ko sa inyo. Biro mo, sa magsasaka na lang eh. Kilalang kilala na siya eh. Siyempre, sino pa ibubuto nila? Natural, yung nagbigay sa kanila ng titulo ng dekada na nakaraan. Ngayon lang nila natanggap, yung isang matanda nga eh, umiiyak eh. Sa tuwa, di ba? Dito nyo makikita. Yan, yung mga tao dyan na mahilig manira, na gustong agawin ng palasyo, mahihirapan kayo, sabi ko sa inyo eh. Mahirapan kayo talaga. At saka isa pa wala kayong maibubuta sa Pangulo. Ano naman ang legal basis na para, no? 'Di ba? Agawin yung palasyo. Sus, maghintay na lang kayo sa 2028. Idaan sa proseso. Huwag nyo idaan sa dahas. Hindi maganda yan. Gahaman yan at sugapa ang dating dyan. See guys, shout out sa mga taga Quezon Province, mga kababayan, Yung ating Pangulo, bantay na bantay sa lakay yan, Yung mga PSG niya, Talaga namang, siyempre, diba, binantaan ni Sara Duterte yan? Ay, subukan niya. Pag may nangyari lang sa Pangulo, sino pa ang tutugisin nyo? Yeah, yun. Kundi yan si Garots. Walang pakundangan sa pananalita. Ay, nako. But anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ay masayang-masaya, proud ako dahil yung binuto kong Pangulo, napakasipag. O diba, iikot yan ang Pangulo, magdi-December. Iikot na naman yan eh. Abangan natin guys At lagi nating updates ang kanyang mga magagandang programa. Hindi man 100% na madami. Kaso lang, sobra mga kababayan. Sangkaterba ang mga magagandang programa niya, mga proyekto niya.
Oh, so yun guys, thank you for watching. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello, hello. Filipino OFW, shout out po sa inyong lahat. Oh, at least nakikita nyo ang ating mahal na Pangulo, very hard work. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang Pangulo. Alam yung magsasaka na ito, ay number 1 priority niya po yan. Ang papa niya nag-umpisa, ay siyempre itutuloy ng anak. Tapos, itutuloy pa rin ng anak niya na si Congressman Sandro, if ever tatakbo sa pagkapangulo sa mga darating na panahon. Ang tagal pa kasi, 30 years old pa, 10 years pa guys, bago siya tatakbo sa pagkapangulo. Naku, matanda na tayo yun, pero tuloy pa rin ang support, di ba? Hindi nawawala yan, basta Marcos loyalist ka, panghabang buhay yan. O ayan o, tingnan nyo. So yun guys, salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Ipagdasal natin ang bansang Pilipinas at ang mahal na Pangulo na safe siya lagi po. Thank you. Bye. And babus. God bless Philippines.